Mabilis lang to. Subukan natin maging mabilis kasi kailangan yung malaman. Breaking news. Actually, natanggal na yung lipstick ko kasi kumain ako. Okay. May nag-text sa atin coming from the Congress. From Congress, people from the Congress. Okay. Mga kababayan, okay, yan natin dito. Actually, kailangan malaman ninyo ng mga supporter, tayo mga supporter ni Inday Sara at supporter ng sambayan ng para sa katotohanan. Alright, tingnan natin to. Okay. Mga kababayan, sa Monday, anong araw na ba ngayon sa atin? Sa Pilipinas, Linggo. Sa Monday, may instruction ang palasyo ng mga ahas with tambaluslos. Okay? May marching order po ang Malacanang. Si Bangag. Well, wala namang ibang bida dito sa katarantaduhan. Si Bangag, si Lisa at si Tamba. Grabe, ang lupit po ng kanilang script. Lahat may script. Okay? Ang next na buboljakin po nila, ang next po na buboljakin nila ay yung absences daw ni Vice President na hindi po siya nagpakita and 2 times lang po daw siya pumasok sa DepEd. Okay? May papel silang hawak na attendance ni Inday. Sa Monday, magkakaroon sila ng emergency meeting. Okay? I don't know kung may nag-vlog na ba dyan, pero nakarating sa atin na information. So, sa mga staff ni Inday, for sure na rin na may nanonood ni isa man lang sa inyo. So, yun yung information na natanggap ko ayon sa ating puting ahas from the Congress. I-forward ko rin tong messages na to later sa mga pwedeng, mag-forward. So, ito ay utos ni Bangag, utos sa Malacanang, utos ni Tamba. Ayaw daw nilang tantanan si Inday Sara. At ito ay inutos sa Huwad Committee. So, again, titirahin nila si Inday Sara sa absences sa DepEd. Ang naisip ko dyan, di ba sabi ni Inday, yung scar ni Inday dito na sinasabi niya na gurgur siya. I don't know, wala pa siyang mention doon kung ano talaga nangyari, di ba, Ma'am Barbina? And Karen Mijares, thank you. Wala pa siyang, pero by just, assessing it, hindi ko naman alam kung ano talaga yung nangyari kay Inday dito. I believe nagkaroon siya ng thyroid surgery. I'm not sure. Ayoko pa unan kasi hindi naman niya na-mention kasi may scar siya dito. Yung sinabi niyang sinubukan siyang ginurgur, that is really, it's not literal. Pero I believe, dahil nga syempre kung inoperahan si Inday, kung may nagkaroon siya ng operation, during that time, mayroong recuperation period. So, tingin ko yun yung titirahin nila kay Inday. Kasi nga, ayon sa ating source, Vice President Inday Sara, nahawak nila yung iyong attendance. Nakaputang inang ito, wala na talagang magawa sa buhay. Imagine niyo, kasi gusto talaga nilang i-impeach si Inday Sara. So, lahat na lang ng kaputahan nila, gagawa sila ng reason para talagang i-paint na tamad, tamad ang ating Vice President, wala sa ayos, unhinged, kung ano ng mga kaputahan ng mga salita dahil gusto niyang binanggit ni Inday na, sinuwalat ni Inday, yung na-witness niya na si Bangag Jr. Madamot pa sa pinakamadamot. Well, anong expect mo magdanakaw ang putang ng Bangag pa nang in-expose ni Inday yung paghingi ng kadete ng relo,
Tapos no moment na yun, gusto niyang janggalin yung Julo. So eto yung ganti nila. Kaya, absent si Inday, sila ang absent-minded, sabi ni Gerald C. Yung absences. Okay? Yung absences daw ni Inday sa DepEd. Yun yung text sa akin, mga kababayan. Yun yung send sa atin. So, anyway, recently, nung nasa libingan ng, nasa puntod, etong si Bangag ng kanyang tatay, ay tinanong siya, di ba, kung anong masasabi niya, anong komento niya na sa binanggit ni Inday Sara na huhukayin yung kanyang tatay at itapon sa West Philippine Sea. Tapos ang sabi niya, I'd rather not, not to comment daw doon sa sinabi ni Inday Bangag. And sabi niya, let's talk about it some other time. Hindi totoo na ayaw magkomento ni Bangag. Alright? Kasi duwag siya. Pero ang totoo, they're working behind the scene. So itong mga WAD committee na ito, na sinasabi nila, sabi ng nating source, kaya lang talagang sumusunod sila na parang asong ulol sa Malacanang at kay Tamba dahil sa budget. Kasi even ang iban sa kanila, sinisindak din. Diba? Maliban dun sa mga bida-bidahan dyan ng mga katulad ni Abante, ni Fernandez, Paduano, si Pimentel, di ba? Yung masyod ng Pimentel. At yung grupo na yan, kaya sila nagdidila kipay kay Lisa at nag-kiss kay Tambaluslos, isas kay Tambaluslos. Dahil talaga sa budget. Dahil kung hindi sila susunod kung paano tirahin ng Duterte, kung paano tirahin si Inday Sara, ay tatanggalan sila ng budget. Yan yung real deal dyan. Kaya talagang ganun sila ka-agresibo, ganun sila kababoy kung paano nila pagbintangan, i-paint about the confidential fund, the paulit-ulit ng 125M. Kasi ang utos nga, ang mando ni Tamba to destroy Inday Sara sa kanyang ambisyon on 2028, mga palangga, then 4 years from now, sa kanyang pagtakbo. Di ba? So that year, coming 2028, yan talaga yung target kay Inday, sirain siya. So now you know, ipakalat nyo yan, i-comment nyo na sa Monday, magkakaroon ng emergency meeting dyan sa House of Representatives, House of mga kawatan. So, may nakakarating naman sa atin ng mga information, pero kung kayo dyan, like kayo yung mga gwardya, or whoever you are, mga staff dyan sa Congress, so makimatsyag na lang kayo. Alright? Magkaroon ng emergency meeting at pag-uusapan nila kung paano nila targetin, panibagong target kay Inday Sara. So far, yung hawak daw nilang papel ay absences ni Inday sa DepEd. So, kung natatandaan ninyo, yung scar ni Inday, nung sinabi niyang ginurgur siya, nasa DepEd pa rin siya noon eh. So, I believe, yun yung gagamitin kung bakit nag-absent siya. And, maano naman ni Inday yan? Ma-justify naman niya yan at, well, sa inyong, sa boses ng taong bayan, mas mananaig ang katotohanan. Kaya nga, you rally behind them. So, ngayon, actually, recently, dito sa group chat namin, may bago palang balita. It's about Inday din. Okay? Ano ba date ngayon dito sa amin? November 3, so November 4 dyan sa inyo. Mga kababayan, mga palangga, tingnan mo kung gano'n kademonyo itong gobyerno ninyo, ha? I will read the news. Okay, here. So, yung WAD committee ay nag-request ng lookout bulletin para sa Office of the Vice President Executives. Sabi dito, who have been snubbing panel inquiry. Alright? Ulitin natin, si Rainier Chu, ini-snub din ng inquiry pero hindi binibigyan ng lookout bulletin kasi BFF ni Bangag. Okay, nasangkot sa Pogo. And now here, sabi dito,
a House panel has asked the Department of Justice to issue a lookout bulletin under against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged mismanagement of government funds under the Vice President Sara Duterte. This is directly attacking the Vice President actually. So ngayon, nag-release sila na bulletin, ng lookout para pag umalis itong mga tao ito, magbakasyon or whatever, piperwisyuhin nila ang buhay ng mga empleyado o yung mga officials under kay Inday. Ang nasa likod po nito, ang 3 demonyo. Si Satanas, si Bangag, at si Tamba, at ang mga kakampi nilang demonyo. Now, ayon dito, sabi dito, a House panel has asked the DOJ to issue lookout bulletin order against 7 officials from the Office of the Vice President who are being investigated for their hand in the alleged mismanagement of government funds under the Vice President Sara. Ay, nako. Ito pa lang mga palangga, hindi pa to convicted, diba? Iniimbestigahan. Ito 2022 pa itong issue. 125 million ang involved dito at ito ay hindi ninakaw. Paulit-ulit na itong naipaliwanag ni Inday. Hindi ito tinakaw. Pero ulitin po natin ang 1.4 billion a day na flood control, walang gustong panagutin yung mga puki ng inang UWAD committee na ito. Pero eto, dahil gusto nilang tirahin si Sara, gusto nga nilang gurgurin yan. Ang mga Duterte, kaya lahat na lang ng paggigipit, lahat na lang ng pambubuli, lahat na lang ng pangaharas, lahat na lang ng pagpapabricate ng crime ay ginagawa. And the author and the brain ang mastermind dito, walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos Satanas. Kasi ganun ang insecurity niya kay Inday Sara, hindi lang sa alindog ni Inday Sara, sa lahat-lahat na. Dahil si Lisa, maliban sa dugyot, butod, amoy bartek, Satanas, kidnapper, yung tinga ni Inday, mabango pa kay Lisa. At ang tinga ni Inday, mas maganda pa kay Lisa. Okay? Pati yata, kaloob-looban ni Inday, yung mga organs ni Inday, maganda pa kay Lisa Tanas. Dahil si Lisa Tanas ay sinunog na, diba? Ahead of time na susunog na sa impyerno. Nakita nyo naman ang kanyang katawan. Sa sobrang inggit ng hinayupak na yan, okay? Nakawatan, kidnapper, demonyo, ano pa ba? Adik, pusher, mandaraya, dinaya ang eleksyon. Ganito yung kaniyang galit sa mga Duterte noon. Ganti niya to, not only sa mga Duterte, ginagantihan niya kayong mga Pilipino. Sabi ko nga, itong mga ganti nila sa mga Duterte, what effect ito? Hindi maghihirap ang mga Duterte sa ginagawa ng kademonyuhan ni Satanas at Ibagag at Tampa. Dahil ito ay, ang naaapektuhan ay Filipino people. Sabi pa dito, Manila 3rd District Representative Joel Chua, ayan, Chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability, made a request following the panel's issuance of subpoenas to compel these officials to testify after the repeated absences from prior hearings and potential involvement in financial irregularities. Sinabi na ni Inday na yung invitation, remember that sa budget hearing nila, ang nakalagay sa kanilang invitation, the Vice President or, diba, or, diba, hindi naman and, magkaiba yung or at saka and. Ang invitation, kung tama, educate me if, mali ako. Like, the invitation addressed to the Vice President or certain officials. Hindi naman nakalagay na the Vice President and, diba? Pag and, sila dapat. Kaya nga sabi ni Inday, siya na ang umaten kasi alam niya
ayaw niya nang maperwisyo yung mga kasama niya dahil ang target lang naman siya. And this is what? Direct, ang target talaga nito actually hindi yung mga officials eh. Si Inday Sara talaga, si Vice President Inday Sara talaga ang kanilang target. Here, sabi nito, no showing that CHUA panels hearing are OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, Assistant Chief of Staff and Vincent Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Sabi niya, also summoned were former Department of Education, Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda and SDO Edward Fajarda, both reportedly now with the OVP. Right? Ano sabi dito? The Fajarda couple were close aides to Vice President Duterte during her tenure as Deputy Secretary from July 22 until she resigned in July 24. Kasi nga, ang pag-atake sa mga staff ni Inday ay pag-atake sa kanya. Ito ay utos ng mga ahas, mga satanas. Sabi dito, in his recent letter to DOJ Secretary Remulla, hindi pa naman na-chuchogi itong putang inang ito, yung bulati, hindi pa gumapang ng gusto. Nang uuri na itong mga buwaka ng Genemis na ito. Okay, CHUA said the testimonies of these OVP officials are crucial to the investigation and to ensure accountability for public funds. Oh my God. Okay, the Manila Solo News panel is often referred to as the Senate Blue Ribbon Committee of the House of Representatives noted that this panel has received information indicating that these individuals may be preparing to leave the country. Walang aalis ng bansa. Ang totoo, mga guni-guni na lang, hallucination ng mga adik para atakihin ang Inday Sara. Kaya nga, kayong mga Duterte supporters dyan, sa buong Pilipinas, you have to stand up, speak up. Kailangan ninyong wakasan na itong mga demonyong ito dahil only sa Bangag Administration, itong mga lookout na ito, itong mga kajotahan na hindi pa convicted ang mga tao, wala pang napapatunayang nagkamali sila. Ito ay mga gawa-gawang kwento na ang authorized si Lisa Tanas, si Tamba at si Bangag ay naaapektuhan. Sabi nga ni Inday, di ba? Parang doon sa kanyang press con, kawawa naman yung mga taong to, kaya siya na lang umarap dahil yung iba sa kanila may nagkaroon ng mental effects sa kanila, may impact sa kanila, hindi makatulog at kung ano-ano pa. So ito ngayon ang gagawin na kasi likas na demonyo nga. Itong si Lisa, si Tamba, itong mga putang inang itong hindi pa kunin ng uhod. Sabi dito, this action is imperative to monitor, sabi ng Congressman Chua. This action is imperative to monitor their movements and prevent any potential attempt to flee the country, which would significantly hinder our investigation and broader efforts to uphold the integrity of public service. Ano? Integrity? Huling-huli na si Abante at si Fernandez ay sinubukang kutyukan o persahin o i-bribe or whatsoever si Colonel Grijaldo para umayon sa kanilang script. Kaya tama yung ating puting ahas na scripted lahat. At again, titirahin ang absences ni Inday Sara. And now, eto magkasunod yung information sa akin and this news right now na mag-i-issue ng lookout bulletin. Okay. Sabi ng mga demonyo na congressman, ito pa sabi niya, Chua, COA disallowed over 73 million of the 125 million in confidential funds allocated to the OVP in 2022, amounting to nearly 60% of the total. Pinaliwanag na yan. I forgot kung si Attorney Vic Rodriguez pa, Attorney Glenn Chong, o si Attorney Harry Roque ang nagpaliwanag na pag sinabi mong disallowed, ibig sabihin yan ay what? Hindi ibig sabihin yan ninakaw. Pinagsasubmit ng mga documentation para makita, you know, yung award, yung amount na yan, kung magtali ba, mag-match ba doon sa
declaration at doon sa mga kung saan napunta, mga items kung saan napunta etong perang ito. Pero dahil nga ito'y 2022 pa ito at gusto ni Inday Sarang, naisip ni Inday na sana janggalin ng Julo ni Bangag at hukayin ang kanilang tatay, eto ngayon ang ganti ni Bangag na i-issue ang lookout bulletin, magkakasabwat ito. Etong Chua na ito at itong DOJ, tandaan mo, at itong Bangag magkakasabwat para sirain, guluhin, tamnan ang mga inosente o kawawang mga officials o mga tao ni Inday Sara. Kung pwede nga lang kayo pagugurgurin isa-isa, gugurgurin na kayo niyan. Darating ang panahon, pag hindi kayo umaklas ng mag-speak up, mga kababayan, pag hindi kayo nanindigan para sa inyong kapakanan, sa inyong bayan, one day, gaganunin na kayo isa-isa niyan patalikod. Demonyo ang presidente ninyo. Akala mo bait-baitan, pero araw-araw, minuto, sigu-segundo, pinapasok siya ng demonyo. Dahil siya ay ang kanyang utak, silang dalawang mag-asawa, sila dyan sa loob ng Malacanang, demonyo na ang nagpapatakbo sa inyo. Kasi hindi ito gawain ng taong may puso. Ang tirahin ng tirahin, ang mga opisyal dito sa 125 million na fund na confidential fund na ipaliwanag na sa Supreme Court na sinasagutan ng Office of the Vice President, pero paulit-ulit na nilalabas sa media dahil ang karamihang media ay bayad para ilagay sa i-highlight lagi ay Sara, 125 million. Umalma si Sara. Umalma si Inday na ipagugurgur niya. Ikaw, Martin, putang ina ka. Na tumanggap ng bribe. I'm not gonna say anything right now. Baka makapaghanda ang pukin ng inang tambalustos na yan. Ikaw, nasa korte ka ng Delaware ang pangalan mo. Na tumanggap ka ng bribe galing sa Okada, Manila na dapat nga ngayon binibitay ka na kung may bitay ang Pilipinas. Kapag ikaw ay nilitis at ipinakita ang mga ebidensya at nakonvict ka at may chitay ang Pilipinas sa mga korap na katulad nyo, dapat nga inupugod na kayong mga hayop kayo. Sabi dito ng mga nayubak, even more alarming, COA reported that this amount was spent within just 11 days from December 21 to 31, averaging over 11 million per day. Ulitin natin, itong just 11 days, binibilog na naman ang utak ng Pilipino. How come na hindi gastusin itong perang ito? Dahil December 21, binigay galing mismo sa opisina ni Bangag at si Bangag ang nagbigay nitong confidential fund na to sa opisina, di ba? Sa opisina ni Inday Sara. So natural, meron na lang 11 calendar days ang 2022. Kasi di ba ang budget, you have to spend it yearly. Tapos sinasabi dito, within just 11 days. The target of this news, and maaaring itong balitang, hindi maaari, itong mga nagbabalita dito, itong mga media na ito, dito, yung bayad na ito, nasungal-ngalan na mga kipay nila, galing sa pera ng bayan. So ito na naman, hinuhukay na naman nila ang 125 million confidential funds ni Inday para mag-issue ng lookout bulletin sa mga, kawawang mga opisyal na nagtatrabaho lamang. Pero again, tahimik ang mga jutang ginimis sa 1.4 billion a day na flood control, na there's no such thing as flood control. Kaya nangamatay po kayo sa Bicol, sa Calabar Zone, at almost 10 million people or maybe families, di ba, ang nalubog ngayon na hindi binibigay sa inyo ang mga aid galing sa UAE, galing sa Taiwan, galing sa Japan, di ba, na cash aid na supposedly pangbili nyo ng pako, plywood, 2x2, kung ano-ano pa. Ang binibigay sa inyo ay nirepack na sardinas, 2 kilong bigas o 3 kilo noodles, pero ang multi-million
na binibigay ng USAID, ng EU, at iba pang mga bansa, ayaw ibigay sa inyo. Again, and also yung 1.4 billion flood control money, and also another multi-billion pesos na nakalaan talaga dyan sa Bicol region at dyan sa Calabarzon na ni isang flood control wala kayong nakita. Kaya yun, binaha kayo. Pero itong 125 million, mga palangga ni Inday Sara in 2022, ayaw tigilan nitong mga hinayupak na to sa Congress. Ano ba ang malaki? Sige nga, tatayo bang tutukan natin? Sige, for the heck of this conversation. Let's say itong dalawang taong ito nagnakaw, 125 million, itong isa 1.4 billion. Sino ang una mong tatargetin? Diba? Kung pagkatigan natin yung priority, ano ipa-prioritize mo? Ang billion o million? Siyempre, pa-prioritize mo na maisuka itong 1.4 billion na to. Kaya hindi nila ginagalaw yun. Dahil si Bangang Jr., yung mga jutang ginemis na mga kongresista, baka itong nag-propose nito na magkaroon ng lookout bulletin, ay maaari na kinabang pa itong hayop na ito dito sa flood control na ito. Kaya nga magsalita na kayo, mga kabalangga, mga kababayan, kayong mga binaha, pumunta na kayo sa kalsada at ipakita nyo na tama na, sokang-soka na kayo sa mga demonyo sa Congress at Senate. Dapat na wala na lang tayong gobyerno. Mas maganda pa walang gobyerno, kanya-kanya. You know why? Wala naman kayong gobyerno ngayon eh. Kumukuha lang sila ng taxes. Pero binulos tayo nila. Hindi kanya-kanya na lang tayo. But that's not gonna happen. That's out of my frustration. My outburst. Kung pwede lang wala ng gobyerno at magkanya-kanya tayo, kanya-kanya tayong buhay, di ba? Kaso hindi naman po pwede yan. Again, dahil sa sobrang frustrated ako sa ginagawa ng kaputahan ng gobyernong ito. Kaya naisip ko sana may gurgur. Para pag napatunayan natin mga putang inang ito, gurgur agad. Utod na lata na. Hanggang sa mautod na ito sa sobrang pagnanakaw nila. Lawmakers are particularly concerned about the 112 million confidential intelligence fund. Diba? Sabi ng mga hinayupa ko, lawmakers, diba? The Chua-led panel has expanded its probe to include alleged irregularities within the DepEd during Duterte's tenure. Sabi niya dito, lawmakers were particularly concerned over the 112 million in confidential intelligence funds which remains unaccounted for despite being withdrawn as cash advances by one of the Vice President post aides during her tenure as Secretary of DepEd. Lawmakers, okay, or lawbreakers, you guys are lawbreakers, concerned sa 112.5 million, pero hindi sila concerned sa 1.4 billion a day. At hindi sila concerned sa 90 billion na pesos na pera from PhilHealth na di-download sa National Treasury, National Government dahil sa utos ni Lisa Tanas at Ipangan. At hindi sila concerned doon sa mga unprogrammed funds na 800 billion, mga palangga. Hindi sila concerned sa bilyon-bilyon na mga ninakaw ng mga inayupak na to, pero concerned sila sa 112 million. Okay? Now, alright. Sobrang inggit talaga ito sila kay Inday Sara. Kaya naman, kasi sobrang lakas ng Duterte. Tignan nyo ngayon, yung may bagong concierge dyan, coming from, din sa Boljak, yung from Amor Powers. Amor Powers daw siya eh. Yung, yung inayos siya yung mga videos kung paano niya nilapa ni Pangulong Duterte si Risa Pairos at yung mga ulol dun sa Congress, di ba? Ay, sa Senate, di ba? So dahil nga yung tao, gising nakikita mo 15,000 shares, millions of people love that video, likes, love, share. Kaya eto ngayon, nakikita nila bangag nila sa Tanas kasi yung sa kanila puro trolls.
Okay, puro trolls yung nagla-like sa kanila lahat. Mamaya pakita natin. Now, sabi dito, okay, the funds in question were withdrawn through, hindi ko na ito babasahin kasi ito puro kadyutahan lang naman to. Puro paninira lang ito kay Inday Sara. Pero ang one thing na malinaw, mga kababayan, okay, ay titirahin na naman, o tinitira na naman si Inday Sara. Ang pinakapamalaman ninyo ngayon ay yung absences. Abangan nyo yan. Para, you know, I hope hindi nila baguhin yung script kasi in-expose na natin dito. Sabi na, tangin na sila naman nag-chuchu kay Maharlika. Absences ang ititira kay Inday. Ay, pakita natin itong kaputahan ni Lisa Tanas. O, tingnan mo, inedit na naman yung kanyang katawan, no? Putang ina. Buto na, oh. Buto na ang Satanas, oh. Buto na siya. O, inedit na naman yung kanyang gurong-gurong, kilikiling, parang corduroy. Aba, pinlansya na naman yung pagmumukha niya. O, tingnan natin ang mga nag-comment dito. O, di ba? Ang nag-comment dito, puro trolls. Ayan, happy Sunday, madam. O, tingnan mo yung nagko-comment sa kanya, oh. 2 likes. Diyan na pupunta ang pera ninyo. Tingnan mo yan, ha. Sabi ng troll, happy Sunday, madam. Pakita ko sa inyo kung paano nilulusay ang pera ninyang pukutang inang babaeng ito. Troll. Next, tingnan natin, ha. O, sabi, happy Sunday po. O, tingnan natin. Ito. Daily life. Sabi ni daily life, tingnan natin. Tingnan natin kung ilan ang followers. 13. Yan, mga trolls yan. Tigti 20,000 yan, mahina ang 20,000 per month sa mga yan. Tingnan mo, happy Sunday to the First Lady. Tingnan mo, ano yan? Ibang lahi. Yan, no? Sana kuha yan, si Thomas. Happy birthday daw. Happy ano daw. Diba? Pilipino ba yan? Sige nga, yan ang mga binabayaran ng mga jutang ginimis na yan. Ito. Tingnan natin ito. Tingnan natin ito. Tingnan natin yung mga trolls. Okay? Mga trolls ni Lisa Tanas. Ganon din kay Kuting. Tingnan natin. Pare-pareho to yung mga ano nila, yung mga di ba? Okay. Si Maying, sa Maying, kaya si Maying. Maying daw. Tignan mo yung mga nagko-comment kay Lisa Tanas. 20,000 po ang pinakamababang binabayad ng bangag na gobyerno sa inyo. Parang lang mag-comment sa kay Kidnapper Lisa. So ngayon, dahil walang kung nagkukapunta natin si Inday Sara nga, VP Inday Sara. Dahil walang nagko-comment sa kanila na tao, puro mga trolls, mga kababayan, ay nag-hire sila ng trolls gamit ang inyong pera, ang pera ng bayan. Okay? Ano ba dito si Inday? Truth stream. Ano siya sabi dito? People. Ba't ito makita? Diyan mo, naka-shadow band yata si Inday. Hindi ko siya makita. VP Inday. Sara. Hindi ko siya makita, Usually, dumalabas lang ito kaagad, eh. Ito. Tingnan natin. Inday Sara. Ito. Nakita ko na. Version 2 days. Tingnan natin yung mga nagko-comment kay Inday. Likes. Okay? Heart. Nakikita mo, mga tao talaga siya. Ayan, ay yung mga nagla-like sa kanya, tao. Tingnan natin itong una. Ayan. Tingnan mo, legit. Tingnan mo, number 1, yung nag-like sa kanya. Kay Inday. Edwin. Tao talaga siya palangga, May tao talaga. Hindi yung mga cartoon character. Tingnan natin to, si Mika Morales. Mga legit, may trabaho. Ayan, nagtatrabaho sa cargo tracking, SM City San Pablo. Tao ang nagko-comment kay Inday Sara, hindi trolls. Ito. 4.1 friends. Tao, si Mary Rose Trinidad. Yung mga, wala kang makikita sa kanila na troll. Ito, saying. Yung mga nagko-comment kay Inday, tao. Kay
Kay Bangag, demonyo ang mga nagko-comment. Yan lang natin. Parang to prove a point. Ayop na to. Tignan natin si Bangag. Tignan natin ha. Okay. Bongbong Bangag. Tignan natin. Tignan natin ang nagko-comment kay Bangag. Oh. Okay. Number 1. Oh ha? Tignan natin. We love you, sabi ng isa. We love you, PBBM. Oh, tingnan mo yung mga nagko-comment kay Bangag. 58 friends. Okay? Wala. Alright. Ayan natin to. Nagko-comment sa kanya. Troll. Puro troll. Mga troll ang nagko-comment kay Bangag. At saka kay Lisa Tanas. Imagine ito, ang mga nagko-comment sa kanya, kay Bangag. Tingnan mo, Messi Magic, ano yan? Ano yung nagko-comment sa iyo, Bangag? O, ito, tingnan natin to. Tingnan natin to. Foreigner. Okay, mga foreigner, tika. Mga galing ng Zimbabwe. Wala talaga. Taga-Qatar. Sino ito mga ito? Yan ba? Tao ba yan? But anyway, mga kababayan. Now you know na ang target nila next week ay tirahin si Inday Sara. Okay? Sa kanyang attendance. Ngayon, ang Pangulong Duterte naman ay sinabing si Trililing ay pokla. Totoo naman yun eh. Di ba nakaharap ko si Trillanes dito sa LA? Nalala nyo yun? Walang ano yun. Hindi matapang yun. Puti ang itlog mo, Trillanes. Talawan ka. Di ba? Ikaw ang sundalong talawan. Dahil hindi mo kayang mamuno. Kaya mo lang mag-ngal-ngal na binabae. Kasi kung matapang ka, nung nagharap tayong dalawa, hindi nyo ako aagawan ng mikropono. Mikropono pa nga lang, bunganga ko pa lang, takot na kayo. Mas more kung kamao ko pa. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Pangulong Duterte, na anong ginagawa mo, Trillanes, ha? Hindi ka naman hero. Okay? Anong na-contribute mo, kundi manggulo. Kaya naman kiss-ass ka kay Noynoy noon. Dahil kung dahil binigyan ka ng clemency ni Noynoy sa pamamagitan ng ano yung binigay sa kanya? Sa pamamagitan ng Presidential Proclamation number 75 series of 2010, okay? Nakakulong ka pa rin, hayop ka dahil sa iyong gugulo nung panahon na yon. Okay, noong 2003, noong 2007. Kaya ikaw, Trillanes, wala kang maipagmamalaki sa pamilya mo dahil duwag ka. Puro ka katarantaduhan. Ngayon, nandyan pa ikot-ikot ka sa Quad Committee. Sana ilabas na ng Net25 yung video. Nailabas na ba ng Net25? Yung kanilang video na ebidensya na si Trillanes ay paikot-ikot dyan sa mga opisina ng mga chairperson ng Quad Committee para mag-monitor at magnakaw ng magdadukot ng mga transcription ng hearing na yan para i-forward sa ICC para, ipadampot si Pangulong Duterte o kung ano pa man ang mga Duterte. Hindi mangyayari yan, Trillanes. Mamamatay ka na lang sa buong buhay mo, hindi mo maipapakulong ang Pangulong Duterte. Baka ikaw, baka sooner or later, sabay ang bulate, pumirma sa'yo, kasama si Lisa at si Bangag. Kasi kakarmahin kayo sa lahat ng kababuyan na ginagawa ninyo. Wala kang naidulot na kabutihan sa bayan, Trillanes. Kundi guluhin ang mga nananahimik sa hotel, sa Oakwood, at doon sa Manila Peninsula. Kung may tapang ka, kung matapang ka talaga, dapat sa Malacanang ka lumusog nun. Bakit ka sa hotel? Parang may nabasa ako, nagnakaw ba daw siya ng kutsara tinidor doon? Totoo ba yun? Ha? Kaya ka tinawag na sundalong kanin eh. Okay? Anong nagnakaw ka na ba ng kutsara dito doon, lumangon ka pa doon sa Manila Peninsula, Manila Pen? Was it Manila Pen? Yeah. Alright? Ano bang
ginagawa mo sa buhay mo, Trillanes, maliban sa pagiging talawan mo? Yan sabi ni Pangulong Duterte, pokling ka daw. Okay? Kaya aabangan namin, Trillanes, mga ngampanya, Pangulong Duterte, dyan sa Caloocan para bubuisitin ka lang niya. At isa-announce siya kung ano ang mga sinabi ng kapwa mo PMA year na matatapang, hindi katulad mong talawan. Kung ano-ano daw ang sinabi patungkol sa'yo. Baka sinabi, in-expect ko baka sabihin ni Pangulong Duterte, ay, sabi ng kasamaan mo, umahada ka daw doon. Gusto ko marinig yun eh. Yung hada moment na yun, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, ay, Trillanes, sabi ng kamaro mo, humahada ka daw doon. Di ba? I am waiting for that statement, actually. Tapos ngayon, pa-hero-hero ka? Ano naging hero ka, Trillanes? Anong ginawa mo sa bayan? Ano? Maliban sa paggugulo dun sa mga turista nung panahon na yon, nung nilusob mo or tinake over mo, hindi naman totally tinake over mo, ang Manila Pen. Nakita-kita dito eh, yung kamay mo. Diba sabi ko nga, malambot yung kamay mo. Kasi siguro, tamad ka, binabaik ka, o inaalagaan mo para girly-girly ka. Ulitin ko ulit, nung nagkaroon ng pag-agaw ng mikropono ng time na yun, dahil pinagtatanggol ko, napatanggol ko pa si Bangag doon eh, dahil ang slogan nila, never again, never again. Never again Marcos, never again Duterte. Pero ngayon, tingnan mo, umahalik na si Trillanes sa kipay ni Lisa Tanas. At sa support na boto ni nagsup-sup na kadong no Trillanes, nagsup-sup na kasangto bo ni Bangag ba, dati never again ka. Remember that, mga kapapalangga ko sa LA, anong sinigaw ko, bigla ko naalala, anong sabi ko doon? Duterte is the bringer of hope and change in the Philippines. Remember that? Hanapin niyo yung video ko. Duterte is the bringer of hope and change. And it's true. At ikaw, Trillanes, you are the bringer of malas. Okay? Ang sumpa. Omen. You are the bringer of omen. Together with Lisa Tanas, with Bangag and Tamba. Kayo ay nagdadala ng sumpa at kasalut-salutan sa Pilipinas. Dahil kung magaling ka, Trillanes, okay? Yeah. Gaslighting ni Tiriling, feeling hero.